Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa programang Morning Prayer with Jesus. So bago po tayo dumako sa ating programa, bago po tayo magsimula, inaanyanan ko po ang lahat na magsipikit at magsiyoko upang tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po dahil nandiyan po kayo. Pinaalala niyo po na kami ay gumising ngayong umaga. Binigyan niyo po kami ng bagong lakas, bagong hininga, bagong buhay ngayon sa umagang ito. Maraming salamat po at di kayo nagkulang. Humingi po kami ng gabay ng banal na Espiritu, Lord, sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga manonood ng lubusang maunawaan nilang inyong salita at maintindihan nilang inyong mensahe. Ganun din po sa akin, na mapayag ko po ang inyong mensahe ng mabuti. Maraming salamat po ngayong umaga. Patawad po sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawa. Gabayin niyo po kami nawa ngayong umagang ito, ang bawat isa, ang bawat mga
dakila ka po naman. Maraming salamat po sa inyo, ang aming Ama, aming Diyos. Ang ibang dapat purihin pa at sambahin pa kung di kayo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon po, tayo po ay dadako na po sa ating pag-aaralan na makikita po sa Awit chapter 37 verse 3 to 9. Ang ating pong title sa ating pag-aaralan ay When You Are Impatient, or sa Tagalog, kung ikaw ay walang pasensya. So, ang ating pong pag-aaralan ay makikita muli sa Psalms 37 verse 3 to 9. Babasahin ko po. Ang sabi po rito, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtam. Ang iyong sarili sa Kanya'y italaga. Tulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw, tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matigang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umuunlad man sila. Huwag kang magpupuot ni mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtam ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh magbubuhay. Ligtas sa lupain at doon tahatahan. Ngunit ang masama ay ipagtatabuyan. Amen po. So, purihin po ang salita ng Diyos ngayong umagang ito. Ang ating nga pong pag-aaralan ay kung tayo po ay walang pasensya. Sabi nga po dito, tayo po ay umasa. Sabi, trust in the Lord and do good. Tayo po ay umasa sa Diyos at mabuti ay gawin. Bakit? Nakita po natin na dapat po nating malaman na tayo po ay dapat mag-trust, magtiwala sa Diyos. Tayo po ay magtiwala sa Diyos at gumawa ng mabuti. Bakit po kailangan nating magtiwala sa Diyos? Kasi nga po tayo ay anak niya. Bilang mga anak niya, dapat tayo ay nagtitiwala sa ating magulang. Bilang anak niya, dapat po tayo, mga anak niya, nagtitiwala po tayo sa Kanya. Bilang anak niya, dapat nagtitiwala tayo at gumagawa po ng mabuti. Mabuti gawin. Sabi, live in the land and be safe. At manahan kang ligtas sa lupain. Sabi nga po, manahan po tayong ligtas sa lupain. Kung tayo po ay may pagtitiwala sa Diyos at mabuti ang ating gawa, mabuti ang ating ginagawa, yung mga gawain natin, tayo po ay mananahan ng ligtas sa ating lupain. Bakit? Kasi may pagtitiwala po tayo kay Yahweh. Tayo po ay nagtitiwala sa Kanya bilang mga anak niya. Tayo po ay may pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya po, tayo po ay iingatan ng Diyos. Nakita po natin, tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, gumagawa ng mabuti. Siya po ay iniingatan po ang bawat isa. Sabi, at mananahan kang ligtas. Nakita po natin, kung ang bawat isa po ay may pagtitiwala sa Diyos, kung bawat ang isa po ay gumagawa ng mabuting kalooban. Ano po ba yung mabuti para sa Diyos? Ang mabuti po sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanya. Sabi nga, if you love God, you will obey His commandments. Kung mahal po natin ng Diyos, susundin po natin ang Kanyang mga utos. So sa madaling salita, paano po natin masasabing nagtitiwala tayo sa Diyos? Number 1, nagtitiwala po tayo sa Diyos kung tayo po ay sumusunod o gumagawa ng mabuting gawa. Ang mabuting gawa po sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos. Amen po. Then dahil nga po tayo nagtitiwala sa Kanya, sumusunod tayo sa utos Niya, tayo po ay mananahan ng mapayapa sa ating lupain.
mananahan. Ibig sabihin walang kaguluhan sa lupain natin. Ibig sabihin sa lupain natin mapayapa. At iniingatan niya po tayo. Hindi po tayo nandun lamang or nandun pa tayo dahil tayo po ay iniingatan ng Diyos. Nakita po natin how God is amazing. Napakadakila po ng Diyos. Mahal na mahal niya po tayo. Hindi niya po tayo iniwan, hindi niya po tayo pinabayaan. Grabe po. Imagine, trust in the Lord and do good. Yun lang po ang gusto ni God. Magtiwala po tayo sa Kanya, umasa po tayo at gumawa ng mabuti. Di ba nga po? Sabi niya, tayo po ay mananahan ng mapayapa sa ating lupain. Grabe po, nakita po natin ang Diyos. Pag nangangako po ang Diyos po ay tinutupad niya ang pangako niya. Sabi, seek your happiness in the Lord. Hanapin po natin ang kaligayahan natin sa ating Diyos. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Now, seek your happiness in the Lord. Hanapin po natin yung kaligayahan natin sa Diyos. Bakit hahanapin natin yung kaligayahan natin sa Diyos? Kasi ang tunay na kaligayahan ay nasa Diyos. Ang kaligayahan na nating nadarama ng tuluyan, nadarama ay sa Diyos. Kung sa Diyos natin hahanapin ang tunay na kaligayahan, tayo po ay tunay ng ligaya. Tayo po ay tunay ng saya. Dahil ang tunay na kaligayahan ay sa Diyos lamang po matatagpuan. Hindi po natin matatagpuan kung kanino man lamang yun. Sa Diyos lamang po natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. And He will give your heart's desire. Sabi nga po, hanapin natin sa Diyos ang tunay na kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtam. Grabe po. Ibibigay niya po yung mga pangarap natin. Hanapin po natin yung kaligayahan natin sa Diyos. At ibibigay niya rin po yung mga pangarap natin. Diba? Nakita po natin na kung tayo po ay lubusang nagtitiwala sa Diyos, kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, ang Diyos po, hindi niya po kakalimutan ang lahat ng bagay. Hindi niya po kakalimutan yung mga bagay na pangako niya sa bawat isa. And sabi niya, give yourself to God. Ibigay mo ang iyong sarili sa Diyos. Italaga mo ang iyong sarili sa Diyos. Bakit? Nakita po natin, trust in the Lord and be good and do good. Live in the land and save. Seek yourself to the Lord and He will give the desire of your heart. And now, give yourself to God. Why? Why we need to trust in the Lord? Why we need to do good? Why we need to seek our happiness to God? And why we need to give ourselves to God? Amen. Bilang mga anak niya, dapat po natin ginagawa yun. Bilang mga anak niya, dapat nating malaman kung tayo po nagtitiwala sa Diyos. Tayo po hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo po nagtitiwala sa Kanya, hindi niya po tayo pababayaan. Kung tayo po nagtitiwala sa Kanya, yung tunay na kaligayahan, yung tunay na kasayahan, sa Kanya lamang po natin matatagpuan. Amen. Then, dapat italaga natin yung sarili natin sa Kanya. Dapat ibigay natin yung sarili natin sa Kanya. Bakit? Bilang mga anak niya, dapat maibigay natin yung sarili natin. Hindi sa iba, bagkus sa ating Diyos. Dahil siya ang ating Diyos, siya ang ating naglilingkuran, siya ang ating Ama, at wala na pong iba. So, dapat malaman na ang bawat isa bilang mga anak na tayo po ay tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Then, sabi dito, trust in Him. Tayo, ibigay po natin yung sarili natin sa Diyos, ibigay po natin, at tayo po ay magtiwala sa Kanya ng lubusan. And tayo po ay tutulungan niya. Grabe po, di ba? Sabi lang, magtiwala sa Diyos. Nakita po natin, bigay natin yung sarili natin sa Kanya. At siya po ay paniniguraduhin. Tayo po ay protektahan. Tayo po ay iingatan. Tayo po ay hindi pababayaan. Nakita po natin, grabe po ang Diyos magmahal. Sabi rin po, He will make your righteous shine like noonday. Diba? Sabi nga po, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Grabe po.
Pinapakita po dito yung kabutihan ng Diyos. Pinapakita po dito sa mensahe ngayong umaga ng kadakilaan ng Diyos. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, kung tayo po ay lumalapit sa Kanya, kung tayo po ay binibigay natin yung kaligayahan natin sa Diyos, kung tayo po sa madaling salita ay nai-enjoy natin yung Emmanuel, nai-enjoy po ba natin kasama natin ng Diyos? Dapat po natin ma-enjoy na kasama natin ng Diyos. Dahil kung hindi natin ma-enjoy yan, wala lang lahat. Pero kung na-enjoy natin, ang saya, kailiga-ligaya. Ang tunay na kaligayahan ay sa Diyos lamang po natin matatagpuan. Ang tunay na kaligayahan ay sa Kanya lamang po at hindi kung kanino lamang. Kaya ikinagagalak ko po na malaman ng bawat isa na kay buti-buti nga po ng Diyos. Amen po. Kay buti niya dahil ang gusto niya po sa bawat isa ay kagandahang loob. Ang gusto niya po sa bawat isa pagpalain. Ang gusto niya po sa bawat isa ay maging maligayang tunay. Ang gusto niya po sa bawat isa ay magtiwala ng tunay sa Kanya. Ang gusto niya po sa bawat isa ay malaman niyo po mahal na mahal niya po kayo. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo iniiwan. Hindi niya po tayo pababayaan. Kaya sabi nga po, be patient, pumamatag po tayo sa harapan ng Diyos. Ang Diyos po ang gagawa ng lahat ng bagay. Tayo po ay manalangin, tayo po ay lumapit sa Kanya. Huwag po natin problemahin kung ano yung mga problema. Bagkus, ibigay po natin sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Kasi kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos, kung ibibigay natin sa ibang bagay, yung mga yan, instead na gumanda yung sitwasyon, lalo pa pong papangit. Lalo pa po tayong mangangamba. Bakit? Kasi nga hindi tayo nagtiwala sa Diyos. Kasi nga, inisip natin sarili natin. Hindi natin naisip yung Diyos na nandyan, ginagabayan tayo. Hindi natin naisip yung Diyos naghihintay po at nakatingin sa atin. Sabi ni God, "Nak, I'm always here with you." Kung ano man yung problema mo, nakausapin mo ako. Nak, kung nararanasan mo na para bang wala na nagmamahal sa'yo, na para bang wala nang gustong kumausap sa'yo, Nak, nandito lang ako. Yun po sabi sa atin ng Diyos. Kaya nga po sinasabi sa mensaheng ito na magtiwala po tayo sa Kanya. Kasi kung tayo po hindi magtitiwala sa Kanya, paano po yun? Diba? Paano niya po tayo tutulungan? Paano niya po tayo pagagaanin ng loob? Paano niya po tayo gagabayan kung tayo po ay wala sa Kanya? Kaya dapat po nating malaman, diba? Na tayo ay magtiwala sa Kanya. Sabi mo po sa katabi mong magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Sabi nga, kung tayo magtitiwala sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Nakita po natin. And sabi rin po dito, huwag kang mapupuot o mababalisa. Amen? Huwag daw po tayong mapupuot at mababalisa. Dahil pag tayo po ay napuot at nabalisa, ano pong mangyayari? Hindi po maganda yung kahihinatnan niyan. Ang kahihinatnan niyan ay wala lang. Nakita po natin. Sa mensahe ngayong umagang ito, dito na po tayo nagtatapos. Sa mensahe ngayong umagang ito, pinapakita po dito, tinuturuan po tayo ngayong umagang ito. At pinapaalam po sa atin sa mensaheng ito na magkaroon po tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Dahil kung wala po tayong pagtitiwala, wala po tayong magagawa. Puro kapahamakan lamang po ang ating raranasin, ang ating madadamdaman, ang ating Bakit? Dahil po ang tunay na gabay ng Diyos ay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang tunay na pagpapala ng Diyos ay sa mga naniniwala sa Kanya at binibigay sa Kanya ang lahat. Alam niyo po, wala pong ibang hiningiling sa atin ng Diyos. Wala pong ibang hiningi ang Diyos sa atin. Ang hiningi lang po sa atin ng Diyos ay isa.
tayo po ay lumapit sa Kanya. Ang iniling lang po sa atin ng Diyos, huwag po natin kaligtaan basahin ng Biblia, araw, gabi. Ang iniling lang po sa atin ng Diyos ay magsimba para po tayo ay lumago. Yun lamang po ang iniling na sa atin ng Diyos. Pero ang Diyos po, never niya po tayong kinalimutan, pinabayaan. Wala po, ang Diyos hindi po nagkulang. Ngayong araw nga pa lang po, patunay na po ang Diyos ay dakila. Dahil po tayo ay nagising at binigay niya po tayo ng bagong lakas, bagong hininga. Diba? Bago buhay. Kaya dapat po nating malaman na kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa. Maaring sabihin natin na may magagawa tayong mga bagay-bagay. Pero ang totoo po, wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos. Dahil ang Diyos po ay kasama natin. Ang Diyos po ay kaantabay natin. Ang Diyos po ay ginagabayan tayo sa lahat ng oras. Hindi niya po tayo pinababayaan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya nga dapat po nating malaman na tayo po ay lubusang magtiwala sa Diyos dahil tayo ay mga anak niya. So yun po yung mensahe ngayon. Ngayong umagang ito, dapat malaman natin tayo ay magtitiwala po sa Diyos, hindi po sa tao. So yun lamang po. Ngayon po, tayo po ay dadako na po sa ating closing prayer bago tayo dumako sa ating pagtatapos. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat po sa mensaheng binigay niyo sa amin upang maunawaan namin. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng mga manonood. Kayo po yung magpala sa kanila ngayon. Sa bawat pamilya, Lord, na nanonood, na laging nakasubaybay, pagpalain niyo po sila. And I pray din po, Lord, sa mga may karamdaman ngayon, Lord. Naway, bigyan niyo po sila ng kagalingan. Spiritually, physically, na kagalingan, Lord. Naway, ang bawat isa na may nararamdaman na sakit ngayon ay bigyan niyo po sila, Lord, ng kagalingan. Malaman po nilang mahal na mahal niyo sila at di niyo po sila pababayaan. Malaman po nila na nandyan po kayo sa lahat ng oras at hindi po sila iniwan. Malaman po nila yung pagmamahal niyo ay hindi lamang kung anong iniisip nila. Bagkos ang pagmamahal niyo ay walang hangganan sa bawat isa. Maraming salamat po muli aming Panginoon sa walang sawang pagmamahal, sa walang sawang paggabay at pagprotekta sa amin bilang mga anak ninyo. Maraming salamat po sa umagang ito, aming Diyos na dakila. Wala na pong ibang dapat purihin at sambahin kundi kayo lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon po, tayo po ay dadako na po sa ating pagtatapos. Dahil ngayon po wala po tayong live forum. Dahil ngayon po ako lang po mag-isa dito. So ngayon po, dadako na po tayo sa ating shout out. Good morning po kay Brother June Lico at kay Mami Mitch. Ganon din po, isang mapagpalang araw po sa inyo. Ganon din po kay Sarabaka, isang mapagpalang araw po sa atin. Ganon po din po sa aking Kita Luz, sa aking mga pinsan po dyan, isang mapagpalang araw. Ganon din po kay Remnant Claudio Liba, isang mapagpalang araw po sa atin. Ganon din po kay Brother Nestor Liba, isang mapagpalang araw po. Ganon din po kay Remnant Bullet ang Kao, isang mapagpalang araw po sa atin. Ganon din po sa aking kuya kay Pastor PJ, isang mapagpalang araw po sa atin dyan, sa pamilya niyo po. At sa bawat isa pa pong nanonood, ganon din po kay Nanay Baby. Ganon din po sa mga manonood pa. Ganon din po sa aking ina na laging nakasubaybay. Kay Jing Pabon, isang mapagpalang araw po sa atin. Ganon din po sa pamilya Rushi, kay Ate Grace, sa Rushi family, kay Angel at kay Ruben, isang mapagpalang araw po. Ganon din po kay Brother Dong, isang mapagpalang araw din po sa atin. At sa bawat isa pa po na nanonood, ganon din po kay Tita Juliet at kay Ate Rose, isang mapagpalang araw din po sa atin. At ganon din po sa ating mga kapastoran, isang mapagpalang araw din po. Isang mapagpalang araw din po kay Pastor Paul,
sa Hansarang Antipolo. Naway pagpalain po kayo ng ating Panginoon, pati po ang pamilya niyo, pati po ang church ng Antipolo. Ganoon din po ang Hansarang Pasig kay Pastor Sammy. Naway lubusan niyo pong ma-receive yung pagpapala ng Diyos ng bawat pastor, ng bawat pamilya. Ganoon din po, binabati ko rin po ng isang mapagpalang araw si Pastor Julius, ang Hansarang Creekland. Ganoon din po ang Hansarang Maine kay Pastor Alex, isang mapagpalang araw po. Ganoon din po, isang mapagpalang araw din po kay Pastor Jess at kay Pastor Simon, isang mapagpalang araw po sa inyo. At ganoon din po kay Kim Soki, ganoon din po sa Serwin Church at sa bawat isa po. Ganoon din po sa ating mga kapastoran po sa ibang bansa na sumusuporta rin po dito sa ating programa ng mga kaibigan po ni Pastor Chris, like si Pastor Eder from Toronto, Canada. Isang mapagpalang araw din po sa inyo. Ganoon din po sa ating kaibigan from India na lagi rin pong tumututo kay Bishop Apollo. Isang mapagpalang araw din po. Ganoon din po sa nanay at tatay po ni Ate Rica na lagi rin pong nakatutok at sumusubaybay sa ating programa tuwing umagang ito. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Naway po ngayong umagang ito na ganoon din po kay Remnant Kyla Ivana Santa Ana. Isang mapagpalang araw din po sa inyo. At ngayon pong umagang ito, huwag po nating kalimutan yung tatlong bagay. Kasi po ang Diyos, hindi po niya tayo kinalimutan. Ang Diyos po, lagi pong nakasubaybay, lagi pong nakagabay, lagi pong minamahal tayo. Tatlo lang po ang huwag natin kakalimutan sa pang-araw-araw na buhay natin. Huwag po natin kalimutan magbasa ng Biblia araw-gabi. Huwag din po natin kalimutang manalangin araw-gabi. Huwag din po natin kalimutang magsimba sa oras ng linggo. Sa oras ng pagsamba. Kasi po, ang tunay na Kristiyano ay dapat ginagawa yun. Kasi bilang mga tunay na Kristiyano, dapat yung relationship natin sa Diyos ay nandyan. Dapat tayo po ay nakadepende sa Diyos. Dapat tayo po ay lubusang nagtitiwala sa Diyos at hindi sa tao lang. Tayo po ay lubusang magtitiwala sa Diyos. Yung buhay po natin, ibigay po natin sa Diyos. Yung buhay po natin para tayo po ay pagpalaing lubusan, tayo po ay magtiwala sa Diyos. Good morning din po kay Remnant Alexander Maldo, humabol po siya. At isang mapagpalang araw po sa lahat po ang manonood pa at di pa po nakakanood. Isang mapagpalang araw po. Ngayon po, huwag po natin kalimutan yung mga bagay na yun. Ito po ang inyong abang lingkod na si Pastor James Matthew, nagsasabing mahal-mahal po tayo ni Kristo. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya nga po, dapat nating malaman ang pagtitiwala sa Diyos ay dapat nating lubusang maunawaan at lubusan nating malaman na tayo ay ginagabayan ng Diyos. So yun lamang po. Ito po muli ang inyong abang lingkod na si Pastor James Matthew na nagsasabing mahal na mahal tayo ni Kristo. So ngayon po, ako po ay magpapaalam na. Tayo po ay magkikita-kita muli sa Thursday. Dahil po bukas ang magla-live po sa atin ay si Remnant Mark naman po ang magla-live para bukas. So magkikita-kita po tayo muli sa Thursday. So isang mapagpalang araw po. At bukas suportahan po natin. Si Mark naman po yung magla-live sa Remnant Mark. So maraming salamat po sa bawat isa ng manonood. Then kay Michael Balogo rin po pala sa aking pinsan, nakalimutan kong banggitin kanina. Isang mapagpalang araw kay Pabs Choson din po pala. Isang mapagpalang araw po sa atin sa mga pinsan ko sa Bataan, kay Tito Alejandro. Isang mapagpalang araw po. Maraming salamat po. Ngayon po magpapaalam na po ako. Ganon din po kay Mangi Generoso, umabol po. Isang mapagpalang araw po sa atin. Huwag po natin kalimutan. God bless everyone.